hello, recorded. Okay. Magandang hapon. Magandang hapon mga kalaro. Welcome sa ating video. So kayo nanonood sa lutuan ni Eli at for today's video, how to extract yung PCSO result ng nakaraang 10 years. So tinignan natin ito noong isang araw, nakita natin na pwede natin kuhanin yung resulta ng lahat ng PCSO games. Yung resulta nila for the past 10 years. Sa mga mahilig mag-compute dyan at nagtatanong sa mga outlet kung ano yung lumabas ng loto o hinahanap yung kalendaryo. Eto na, tuturo ko sa inyo. So kailangan nyo lang meron kayong internet para ma-extract nyo yung mga resulta ng loto for 10 years. So punta lang kayo sa pcso.gov.ph. Ito po yan. Kita nyo ba? So, yan yung pcso.gov.ph. At dito makikita nyo yung mga menu sa taas. Meron dyan about, may programs and services, may games, may e-services. Hindi ko lang sure kung ano ang itsura nito sa cellphone. Pero ito yon. Ito yung makikita nyo kapag pumunta kayo sa computer. So, pag nandito ka na, punta ka sa games, makikita nyo dito ngayon yung search draw result. Meron din ditong Lotto games. Pwede nyo check yan kung gusto nyo magbasa kung ano yung mga price, kung ano yung mga information tungkol sa games. Pero dito, pupunta tayo sa search draw result. So ito yung kukuhanin natin. So makikita nyo meron siyang by date at meron siyang by koteho. So ang gagawin natin, click nyo tong Lotto draw results by date. Yan. So pagka na-click nyo yan, dito tayo ngayon kukuha ng mga resulta. So ihanda nyo na yung inyong meron tayo ditong Excel. Ayan. So ito yung Excel sheet natin. Dito natin ilalagay yung mga resulta mamaya. Okay? So kuhanin natin yung sa unahin natin yung 2D Lotto. So sa 2D Lotto, ilagay nyo lang yung games. Balik tayo sa screen. Ayan. So dito, makikita nyo select Lotto games. So i-select nyo dito yung 2D Lotto. Pwede nyo din siyang i-search pala. Hindi pa pinagsama-sama, no? So pwede nyo siyang i-search ng 11 AM. Ito po yung 2 PM ngayon. Ng 4 PM, yung 5 PM ngayon, at ng 9 PM. So, ito yung ating 9 PM ngayon. So, nung bago kasi mag-COVID, ito yung schedule ng Lotto. Hindi kita, no? So, yan, sa all games, ilagay nyo dun 2D Lotto sa 11 AM muna tayo. Ayan, nakita nyo ba? 11 AM. Tapos sa date, search nyo na yung January, tapos yung pinaka-lumang date na makukuha nyo. So dito lalagay natin January 15, January 1, 2015. Ayan. So ganun lang ang pag-extract. Pero tayo, kukuhanin lang natin siguro yung 2025. Doon na tayo maghi-hearing. So meron tayo ngayong hearing. So from January 1 to April 17, wala namang draw ngayon. So 11, search natin to. Click nyo ngayon yung search Lotto. Ayan. So lalabas ngayon dito yung mga lumabas na number tuwing alas 2. From January 1, 33 lang nanalo. Hanggang kahapon. Ayan, ito yung kahapon dito. April 16. So, select natin yan, ilalagay natin siya doon sa Excel. So, madaling mag-search dito. Ayan. So, highlight, tapos Control-Shift, pwede nyo nang kuhanin yan. So, copy, right-click, copy o Control-C sa keyboard. Punta tayo ngayon dito sa Excel. Ito ko sa inyo yung Excel sheet natin. Ayan. So, punta kayo dyan sa Excel. Dito nyo ngayon, ilagay natin 2D. 2 PM. So, paste natin dyan. Ayan. So, ito yon.
So, meron na tayong resulta ng loto from January 1, 2025 hanggang kahapon. Ayan. Pwede na natin ngayon yung isulat mano-mano kapag may bola na sa linggo. Pwede na natin isulat dyan. Okay? So, ito ngayon yung ating gagawing data para sa ating hearing. So, hearing natin sa 2D muna tayo. Alright, so next, kuhanin natin yung pang alas 5. So, balik tayo sa PCSO website. Select naman natin yung 4 PM na pang alas 5 po ito. So, same pa rin yung date, January 1 hanggang April. Search Lotto. Ayan. So, makikita na natin. Ayan. So, select natin Shift, Control C. Balik tayo sa spreadsheet. So, lagyan natin dito 2D 5 PM result. So, yan. So, ito na yung resulta ng alas 5. And then, kuhanin natin ngayon yung pang alas 9. So, balik tayo sa PCSO website. Search ngayon natin dito yung 2D Lotto 9 PM. Select natin 9 PM. Kita nyo ba? Ayan, sa taas. 2D Lotto 9 PM. Tapos, select natin yan. Ayan. Control C o right click C. Tapos, balik tayo sa Excel. Doon natin isi-save yung mga data natin. Lagyan natin 2D 9 PM. Paste natin yan. Ayan. So, nandito na lahat ng resulta. So, dito tayo ngayon magko-compute ng hearing. Kita niyo ba? So, meron tayong alas 2. Ayan, alas 2. Meron tayong alas 5. At meron tayong alas 9. Okay. So, yan. Ngayon, ang susunod natin gagawin para makapag-compute tayo ng hearing ay kukuhanin natin ngayon yung mga lumabas na number ng alas 2. Pag-ihiwalayin natin, halimbawa dito sa January 1, dito sa ating 2 PM, ang lumabas na number ay 3026. So, titignan natin ngayon kung anong number yung madalas lumabas sa 2D Lotto. Straight tayo, straight. So, pwede rin rumble, pero straight ang gawin natin. So, ang gagawin natin, mag-new sheet tayo. So, kuhanin ko lang tong column E. Copy natin yung column E. Gawa tayo ng bagong... Ayan. So, ilagay natin dito 2D 2 PM. So, ito yun. Ayan. So, ngayon, ilalagay natin dito, instead na paghiwalay natin ng 30, tapos 26, kasi bibilangin natin kung ilang beses lumabas ito eh. So, instead na gawin natin ganyan, ang gagawin natin, i-data, natin siya. I-split to columns. Ayan, tingnan natin. Separated by dash. Ay, mali. Tama ba? 1 to ba yung kanina? Tingnan natin. 1 to nga. Okay, so yan. So, pwedeng ganun pala gawin natin. So, ito, data, split, detect automatically. Yan. Yeah. So, andyan natin. So, select natin to. Tapos gawin natin siya sa buong row. Ayan. Tapos data, split. Tapos, detect automatically, custom, separator. Ayan. So, yan. So, na breakdown na natin. 30
26, 1, 2, 5, 31. Ayan, di ba? Hindi ako mahusay mag-Excel. May formula to. Pero tayo, bibilangin lang natin. Kasi konti lang naman. 1 to 31 lang naman to. So, ayan yung 2D, 2 p.m. Ito naman ang 2D, 5 p.m. So, kuhanin natin ngayon yung 5 p.m. Ayan. So, data extract, split. Extract, split, custom. Ayan. Okay, so split na siya. And then, yung ating 2D, 9 p.m. Ayan. So, kung maghihiring tayo, alam na natin kung saan natin kinumpute. Kasi may mga channel ako napapanood. Naghihiring sila. Sulat lang sila ng sulat kung ano yung akala, yung kinumpute daw nila kunyari. Pero hindi naman pinapakita sa atin kung paano nila nahulaan yung number na yan. Dito, makikita natin na, ito pala, 10 beses lumabas ngayong taon. So, baka lumabas ulit. So, ganun gagawin natin dito. Okay. Ito yung hula natin, may pinagbasihan. Hindi yung mga nagbibigay ng hearing na natripan lang niyang isulat yung ganong number. Ito ay, ayan, galing sa history na lumabas. So, ayan. So, makikita nyo, ito na yung lumabas. Ngayon, kung titignan natin, ayan, i-filter natin siya dito. Bibilangin natin. Ito, filter. Ayan. So, pwede na natin ngayon bilangin kung ilang beses lumabas yung 1. Ay. Clear. No. Clear. Click natin yung 1. So, pag sinelect natin dyan. So, ito yung lumabas sa 1. So, makikita nyo, add tayo ng another sheet. So, para lang makita natin yung 2D. Pero lalagyan natin ng formula to kasi na on the spot ako eh. So, ito yung digit. 1 to 31 lalagyan natin dito. 1 to 31. 31. Tapos dito, kung ilang beses siya lumabas simula this year. Ito yung 2D, 2 p.m. So, makikita natin dito, yung number 1, lumabas siya ilang beses. 5. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5. So, ilalagay natin dito, lumabas yung number 1 5 times. Okay? So, gagawin natin siya sa lahat. So, number 2, ilang beses lumabas ang 2? 4. Baba, no? Yung number 3, ay, 4 din. Simula January to Ay, 4. Okay, so number 4, etc. etc. Ganun lang siya. So, yung 4, simula January, 1 beses, 2 beses pa lang siya lumalabas. Pero mong no? So, kung tumataya ka ng 4 sa 2D Lotto, 2 beses pa lang siya lumalabas. Huwag yun ang tayaan kasi ang tamad eh. Hindi siya lumalabas eh. So, gagawin natin yan hanggang matapos. So, dito naman, 2D, 5 p.m. Count. Ganun din ang gagawin natin sa 2D. Clear lang natin to. Ayan. So, sa 2D 5 p.m. ganun din gagawin natin. Clear. Tapos yung 1. 4 na beses lang lumabas yung 1. Para sa 5 p.m. 4 na beses yung 1. 1, 2, 3. So, ganun. So, mamaya, tatapusin ko to. Pagka nakuha na natin lahat ng ating mga resulta, share ko sa inyo yung
6D lang. So, ito yung number 3. Ito yung 5 p.m. So, number 3. Ilang beses lumabas ang number 3? Isang beses pa lang sa 5 p.m. Hanep. So, ayan. Para naman sa 2D 9 p.m. Ako na ang gagawa nito mamaya para sa inyo, para hindi nyo napanuorin. Ayan. So, pag nagbigay tayo ng hearing, base yan dito sa ating history. So, kung balikan natin itong 9 p.m. Select natin yung number 1. 4 na beses lumabas yung number 1 sa 9 p.m. Yung number 2, ilang beses lumabas ang number 2 sa 9 p.m. Pwede nating pagsamasamahin din yan. So, number 2, 2 beses lumabas simula January. Yung number 3, isang beses lumabas ang number 3 sa alas 9. Tapos yung number 3, isang beses. Ayan. Tapos isang beses din siya ng alas 5. Ay ba, napakatamad ng ano? Hindi pala. Ito pala, 31. 1 lang nga. 1. 1. Alas 5, 1 din. Isang beses din lumabas. Ayan. Tapos yung number 4. Ayan. Number 4, 1, 2, 3. 3 beses. Teka. Parang magkamukha itong 5 p.m. saka 9 p.m. ko. So may inconsistency. Baka nagkamukha ako ng... hindi. Okay. Magkamukha nga. 7th eh. Okay. So, reviewin ko yung alas 5 at alas 9 mamaya. Pero yun na yan. Yun na yung gagawin natin. So, fill upan ko to. At tapos, next live natin, yung 3D Lotto naman na ipapakita natin. At pag natapos na natin lahat, kuhanin ng 2D, 3D, 4D, saka 6D. Saka tayo magbibigay ng official hearing galing dito sa K3 Tayatay. Again, disclaimer, hindi po ibig sabihin ng hearing mananalo yan ha. So, ibig sabihin lang nun, kinuha natin yung mga number na madalas lumabas at yun yung tatayaan. Okay? Again, hindi po ito mananalong number. Ito lang po yung madalas lumabas na number. Okay, thank you very much. Dahil live tayo, medyo matagal to, kaya gagawin ko na siya behind the scene. Sa susunod na live natin mamayang gabi, papakita ko sa inyo yung complete list. Okay? Ayan. Thank you for watching. May nanood ba? 6. So, thank you. Sana makikita kita tayo mamayang gabi. Papakita ko sa inyo yung resulta ng tally. Bye-bye.